Okay, magandang araw at welcome back sa ating channel. So, para sa ating mga minamahal na Virgo, ito na yung update tungkol sa iyong ex-persons or sinilent ka o no contact to. So, pipilitin natin tingnan ang tunay na energy at sa loobin ng inyong ex, anong kasalukuyang pinagdaraanan din niya. Siyempre, kung anong nararamdaman at kasalukuyang energy niya. At ano rin ang dahilan, no? Ng inyong paghihiwalay, titignan din natin yan. At syempre, yung pananahimik, kung bakit siya nananahimik, no? At ano rin ang paboritong alaala o hindi niya makalimutan, no? At ano ang nagustuhan niya, physical at sa personalidad. At panglima, ano yung lihim na hindi niya masabi-sabi sa'yo. Ngayon, sasabihin niya na, no? And then, babalik pa ba siya? Direkta nating sasagutin yan. O hindi na, no? O may pag-aalinlangan. So, dapat pa bang maghintay? O oras na ba mag-move on ka na, Virgo? So, kukuha rin tayo ng Romance Angel message din dito, no? Kuha muna tayo dito ng guidance. Para po ito kay Virgo. Sana natin. New partner, naku, may darating. Mukhang, alam mo na sagot niyan siguro, nak. No. May darating na new partner daw. A chance meeting is no mistake. Nako, sino ba yan? Oh, release your ex. Oh my God, hindi ba kayo kinikilabutan yan? Release your ex na. Kasi mayroon ng new partner na darating. So, mag-move on ka na. Entertain this new journey. Di pa yan, no? So, titignan muna natin. Para maging fair naman tayo. Let's see kung anong sasabihin ng tarot tungkol anong problema ng inyong paghiwalay. Kung ano rin yung nasa side niya, no? Ito yung, syempre, kung aware kayo sa taong ito o nakalimutan nyo na rin, no? Siguro, may purpose din. Siguro, ito sa mga ex nyo, kung di nyo maalala, maaring siguro, ito yung time na para maalala nyo siya. O sabihin din natin, kabi-break nyo pa, welcome din kayo dito mapanood ito, no? O mag-i-start pa lang kayo mag-silent. So, dito malalaman natin kung no? Kung ano yung dahilan. So, no, sa ex nyo to, o kaya start nyo pa lang mag-break, no, sabihin natin, no contact din ito, no? So, kukuha na tayo ng 5, no? Okay. 7, kuha tayong 7. 10 pala itong gagawin natin. So, ito, kung anong energy niya, no? Ano ang nararamdaman niyang kasalukuyan sa'yo? Anong totoong dahilan ng inyong pag-split? Oh, 5 of Wands, away to. Naggulpihan yata kayo. 5 of Wands to na to. This is physical, ano rin to, no? Very competitive energy. This could be physical, ano rin to? Physical na fight, no? Binubugbog ka ba nito? Biro lang po. Basta very competitive ang nakita natin. No? That is 5 of Wands. Mamaya liliwanagin pa natin. Ano ang paboritong alaala o hindi niya makalimutan sa'yo? Tingnan natin. Ace of Wands daw, ang pagiging creative mo. Okay, ang next natin tanong is, number 4, yung ano ang nagustuhan niya sa'yo? Okay, anong nagustuhan niya kay Virgo? 4 of Pentacles. Magaling ka daw no? Magaling ka sa pera, matipid ka, yun ang gusto niya. Medyo may pagkakuripot ka raw, 4 of Pentacles, o wise ka lang, no? Wise ka lang sa pag-handle ng money. That's what I'm getting. Okay, tingnan naman natin kung ano ang lihim na hindi niya masabi-sabi sa'yo, nak. Ano ang lihim na hindi niya masabi-sabi kay Virgo? Darang 2 of Chalice, oh my God. 2 of Chalice, ang hindi niya masabi. Baka parang gusto niya, baka hindi na kayo gaanong nag-date din. Parang dati gusto kanyang i-date. Basta ang gusto niya masabi, napaka-deep ng inyong connections din. This is a soulmate card din. Pwede rin yung 2 of Cups, pero depende pa rito sa titingnan pa natin. Okay, number 6, babalik pa ba siya o hindi na? O kailangan mo na mag-move on? Pero ito, tanda mo ito, sinabi ni release your ex. It might not resonate to everybody, pero at least, no, magkakaroon kayo ng hint yan. Kayo pa rin ang magde-decide, no? Kamalay mo rin, married na rin siya, o ikaw married ka na rin, no?
Six of Pentacles. 50-50, pwedeng pwedeng hindi. Babalik pa ba siya, no? And then, dapat ka pa bang mag-antay na? Itong maganda. Five of Chalice. Malungkot, pero dapat tanggapin. Parang ganon, no? So, I will explain that. So, energy ni X. Andito ang Page of Wands. Tignan mo ang suit at number niya. No? Wands, tsaka fire passion to. May pagka-childish ang energy din ang Page of Wands. No? Tsaka number 11 siya. So, si X ay para sabihin natin nasa isang immature o impulsive energy. No? Gusto niyang gumawa ng action pero parang bata siya, parang batang isip, sabihin natin. Medyo impulsive kasi, no? Parang walang malinaw na plano siya. Parang hindi nagpaplano. No? Yan ang current energy niya. Halimbawa, yan yung patingin-tingin siya sa social media. No? Lagi kanyang niniis pa yan. Sini-chase niya yung social media rin dito. O gusto niya mag-text. Na bigla ka na lang bibiglain para lang maparating ang simpleng kumusta ka na. Yung parang mga ganon, mga breadcrumb ba. Ngunit andito yung hanggang doon lang at walang seryosong commitment yan, no? So, anong totoong dahilan ng inyong paghiwalay? Five of Wands, no? Fire energy din. At number 5, may konting conflict. Ibig sabihin ng 5, that is conflict and instability at saka changes po yan. So, ang tunay na dahilan dito, yung parang paulit-ulit na pag-aaway ninyo no? Sometimes, nagbabatuhan na kayo ng mga plato ninyo. No? Ayan, nambubugbugan na kayo dalawa. No? Parang matinding bangayan to. Hanggang sometimes nagkakasakitan kayo. Hindi naman po lahat, no? Kung ano lang, kumbaga, take what resonates sa inyo, no? Dahil baka sa ibang tao rin ito, no? So kung sabi mo sa akin kung binubugbog ka, pakitype sa pakitype po sa no? Kung nakuha natin ang energy na yan. Pero ito yung importante sa taong may ganito no? Siguro nag-aalinlangan ka ngayon kaya binigay ang pagbasa na to sa'yo. Kumbaga sabihin din natin na na panay ego din. Ego clashing at pwede rin yung usapin ng paligid nyo o ng ibang tao, andiyan yung may naiinggit, payo ng mga kaibigan, no? Nakikinig siya sa mga kaibigan kasi nga mature no? Walang sariling rin. Meron din yung sabi natin o panggulo lang din sa pamilya, no? So halimbawa, kumbaga hindi kayo magkasundo sa maliit na bagay at palaging nagiging competitions kung sino ang tama, walang papatalo, kumbaga, walang yumuyuko, parang ganon. Kaya parang siguro napagod din ikaw, o baka napagod din kayong parehas, no? Parehong panig at patuloy kayong ingay at gulo rito, no? So, ang paboritong alaala niya is ang Ace of Wands. Ito yung pagiging creative mo rin, no? At one din to, fire sign, at saka Ace, ibig sabihin number 1, new spark to, at fashion. So, ang paborito niyang alaala ay ang simula rin ng inyong relationship dito. Mga matitinding spark din. Tsaka yung pagnanasa. Mukhang magaling ka raw na. Very creative daw. Namimiss ang intimacy din nyo. Kasi fire energy din to no? Talagang very fire. Ayan, umaapoy. Ayan ang namimiss niya. Baka nag-i-imagine to. Ayan ang Ace of Wands. Fire, no? Very passionate ka daw.
Matinding spark 'to, yung mga pagdadasa niya at saka yung saya noong bago pa ang lahat, 'no? Kumbaga halimbawa, hindi niya makalimutan din yung unang date ninyo o mga sandaling puno ng sigla at kaya ano, parang gigil kayo sa isa't isa din dito nang walang iniisip na problema, 'no? Gigil na gigil kayo. Ba't nagkahiwalay kayo? Baka yan din, very passionate. Hindi lang pala kayo sa ano nag-aaway, o pati din pala diyan. Panay kayo away, maski sa kwarto nyo, nag-aaway kayo. Biro lang po, nagpapatawa lang. Kasi competitive energy, no? Pero hindi, yan ang namimiss niya sa'yo. Magaling ka raw, very passionate, you're so hot, no? Titingnan naman din natin mamaya kung anong physical trait ang nagustuhan niya sa'yo rin, no? So, ito na. Ang nagustuhan niya, physical at personalidad. So, ito yung suit na Four of Pentacles din. Bukod sa sinabi ko nga na magaling ka sa pera o sabihin natin medyo may pagkakuripot, gusto niya yan. Yung pag-budget din, gusto niya yan. Tsaka may contentment ka sa Four of Pentacles. Gusto niya yan, yung hindi ka gaanong nanghihingi din ng pera siguro. Or sabihin natin, kung meron kang pera, marunong ka magsinop. Hindi ka basta-basta parang hindi ka basta nagagastos. Nagugustuhan niya yan sa'yo. Dahil bakit? Baka siguro wala siyang pera, kailangan mo talagang inut-unuitin no? kailangan mo talagang tipirin no? Talagang hindi ka basta-basta na lang gagastos Kasi may pagka-immature to, medyo sabihin natin, medyo may pagka-lazy, no? Kaya gusto niya yan, no? Anyway, ito yung structure din, at saka sabihin natin, possession, security rin. No? Kontento ka kung anong meron ka, parang ganon. Gusto niya yan, hindi ka nag-bill mo ko niyan, hindi ka ganon, no? Talagang you spend your money wise. Sometimes nga, maski bibili ka na lang ng gamit mo, ayaw mo pa. Talagang tinatago mo. Masasabing may pagkakuripot. Pero sa akin parang it's just wise. Kasi pag ganito naman ang asawa mo, panay-away kayo ng away. So tama lang din na magtabi ka para pag nagkataon, yun nga, at least may masave ka, no? Alam mo na ganyan. Siyempre, alam mo na maghihiwalay kayo Ayan nga, pinaparelease na oh. Oh my God. Hindi, ano lang. So, let's get back seriously na. Pero yan talaga meaning niya, no? Sa sitwasyon na to. So, anyway, ito, magbigay tayo. Gustong-gusto niya yung natahimik kang magdala ng sarili mo rin. At sa personality mo, nakikita niya na sa physical, no? Kumbaga gusto niya yung malinis, maayos, masinop, at very elegant ang dating mo. Gustong-gusto niya yan. No? Kumbaga, sa personalidad, hinahangaan ka niya sa pagiging wais. No? Yan nga sinabi ko rin na parang talagang pagiging safe space mo sa kanya. Ang bawa, no? Gustong-gusto niya na tahimik kang magdala ng sarili at napoprotektahan mo ang kung anong sayo. Kaya, yan, pinoprotektahan mo, talagang makikipag-away ka pag may ginawang pag manghingi lang ng, sabi mo, makulangan ka lang ng piso, talagang gigirahin mo to No? Kasi nakita natin, panay-away din kayo. Pero pagdating sa pera, mukhang hindi ka naman nagsasalita. Nagpo-provide ka rin. Babae ka man o lalaki, no? Pero pakiramdam niya rin na noon ay very stable ang buhay ninyo noon kasi magkasama kayo Kaya siguro hindi pa rin kayo gaanong no? Kaya sabihin natin na yan ang nagustuhan niya sa'yo, no? And then, lihim na hindi niya masabi sa'yo is Two of Chalice, no? Ito yung cups, emotions dito, water sign. Number 2, this is about partnership and balance. This is a connections. This is also, you feel na parang pag isang meaning lang, hindi ko pa sinasabi yung dito, meaning sa basa ninyo. Ang meaning lang ng card po, ito rin yung sabihin natin, may deep, parang divine, ano rin to, parang soulmate energy, no? Parang may soul connection kayo, deep self connections kayo. So, sa kaso naman nito, sa tanong natin, lihim na hindi niya masabi sa'yo, so, parang mahal ka pa rin niya. At saka parang tinuturi ka pa rin soulmate niya, no? Kagaya sinabi ko na
deep soul connection kayo. So, parang feeling niya rin na soulmate kayo. Sabihin din natin na parang perpekto ka parehas sa puso niya. Parang tingin niya, you are meant to each other. Parang tingin niya is, may sense of ano kayo, attractions na deep bond. Parang ganun ang feeling niya. Gusto niya sabihin na may deep bond tayo, mag-soulmate tayong dalawa. Uy, kailangan tayo magkatuluyan. Parang ganun ba ang gusto niyang sabihin sa'yo. No? And then, sabihin din natin, kahit sabihin mong tahimik siya o tila malamig sa loob niya, pero ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya na katuwang at hindi niya kayang aminin ang lambing na nararamdaman niya sa'yo. Gusto niya yung mga lambing mo, gusto niya nga yan eh, no? No? So, babalik pa ba siya na? Itong Six of Pentacles, ito yung balance and giving and receiving harmony energy. May pag-aalinlangan kasi 50-50 rin to, Six of Pentacles, yung scale, no? So, andyan dyan yung sabihin natin, 50-50 ang masasabihin ko sa'yo dito. Babalik lang siya kung makikita niyang patas ang ibibigay ninyo sa isa't isa. O kung may makukuha siyang tulong o ginhawa sa'yo na baka gamitin ka lang din to, no? But anyway, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa po, no? Sabihin natin na magpaparamdam siya kung kailangan niya ng suporta. Baka gawin kang ATM nito, no? Pag bumalik to. Ay, hindi obra sa'yo. Grabe ka rin makahawak ng pera mo. Magaling ka sa pera eh. No? Baga hindi obra yung style niya, no? Ano, Virgo? Sabihin natin, baka kailangan din niya ng pag-unawa mo. Ngunit mag-aalinlangan siya magbigay ng buong sarili kung mararamdaman niyang lugi siya na. Kailangan mag-invest ka sa kanya. Ano siya, baliw? Ang lakas ng ano nito, no? Nitong ex mo. Malakas ang kumpiyansa sa sarili. Kaya alam ko na kung bakit kayo laging nag-aaway dito. No? Ayun. So, dapat bang maghintay ka o mag-move on na andito ang Five of Chalice. No, ito yung sabihin natin na baka maging malungkot din sa future pag kung ano no, kung tatanggapin mo pa siya. Dahil baka baka maging sad ka kasi baka maulit ang nakaraan, no? Maulit at maulit lang. Parang baka pag tinanggap mo rin 'yan, yung panghihinayang mo dahil nga may darating na new partner ka rito, oh, no? Baka mamaya dumating to na nagkabalikan kayo na tapos magbabalik pa rin sa dati to kasi nga may pagka-immature tong ex mo, no? Kumbaga, you're gonna be sad at mariregret ka. So, I will direct tell na may dalawang option ka, no? It's either i-release mo siya at entertainin ang new partner, no? Or sabihin natin, mag-move on ka, no? Or wait mo to. Kahit ganyan ang energy. Ikaw ang magdi-decide niyan. Pero nakita mo dito, may sadness dito. Parang na ano, parang baka ano mo rin na parang feeling mo na walang nagmamahal sa'yo din once na bumalik ka sa kanya. Para naman sabi pa ng card dito, parang wala na bang ibang ano, kasi this is sadness. Looking nakatingin ka sa, ayan, nahulog siya, di ba? Nakatingin ka sa nahulog, sa nawala, no? Nangihinayang or sabihin natin, kasi bakit emotions din to, no? Parang nakapokus ka masyado sa nahulog na nakap dito sa ano sa bangin, sabihin natin, no, look at this ano dito sa bangin, nakaano ka, no, nakapokus ka diyan, hindi mo na nakikita itong new partner, parang sabi ganun, wala na bang isda sa dagat, parang ganun. Kasi with this kind of person na nakita natin dito,
No, tatanggapin mo pa ba yan yung binubugbog ka na? Hindi ko naman po sinabi sa lahat. It might not resonate sa everybody. Sa ibang sitwasyon din, no? Binubugbog ka na, may pagka-immature pa, walang plano, walang goal, hindi siya nagko-commit masyado. So, maintindihan mo kung ano sabi ng romance angel. So, ibig sabihin din dito, masyado kang nakatingin diyan sa sa bulok-bulok na isda na, ayan, spilled water, no? Yung cup na natapon sa spilled water, bakit ka diyan nakapokus? Tumingin ka sa likod mo at may bagong dumadating dito, sabing ganun sa'yo. So, diyan, hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo na ang taong ito. Kasi sometimes may iba ring tao na maski anong mahal mo pa rin eh. Hindi naman natin syempre maaano yung emotions natin, no? Pero ang sabi ng card ito, truth will be revealed here. May pagka-immature lang pero walang babae. Okay ba 'yun sa inyo? No? Okay na 'yan, no? Kaysa naman may third party, no? Mas masakit 'yon. Ito kailangan lang naman siguro ng konting aral tulo at magpasensya sa pambubugbog sa kanya, pagbubugbog sa iyo o pang-aano sa iyo. O sabihin natin parang ungentleman, hindi nagpapatalo, parang bata, no? Parang ganun po ang nakikita ko rito. Parang sabi niya, wala na bang isda sa wala na bang isda sa ocean? Parang ganun, bakit dyan ka nakapokus? Wala na nga yan, no? Parang ganun, oh. Yan po ang five of chalice. So, yeah, makakapag-decide ka na. At kung makikita mo rin dito, no? Kumbaga, ang sinasabi rin, pero sa base dito, parang i-release mo na siya. No? Because, let's get serious. Ito na, new partner na may darating nakahanda na once na ililet go mo na yan at mag-move on ka na, nakahanda na ang bagong taong darating sa'yo. Once na totally, na talagang clear ka na close mo ng cycle na to, the new partner is coming here. Napakaganda. So sabi rin ng spirit guide dito, the time has come to clear your energy. I-clear mo na raw ang energy mo dito. No? Release your ex. Virgo. So, kausapin ang sarili mo rin, no? Dala, magbigay pa tayo, halimbawa dito, hindi pala natin nabigyan. Basta kailangan, kung babalikan mo siya, dapat clean slate, dapat naging matured na siya. Obserbahan mo maigi. No? Ikaw pa rin na magde-decide. Kasi dito, tingnan mo naman, yes, magbabalik siya kapag meron siyang mahihita. No? Pero hindi siya mag-invest ng too much pag wala siyang tingin niya na wala rin siya mahihita sa'yo. No? Kaya babalik ali ang sadness mo. Kaya sabi dito, kaya pag binalikan mo siya, pag hindi ka mag-move on sa kanya or aantayin mo siya, wala na bang wala ka na bang ibang mapili, parang ganon. Wala na ba? Wala na bang choices? Bakit aantayin mo pa yung ganyang klaseng lalaki? Ganito sasabihin ng card sa iyo ng five of siya. Bakit na masyado kang nakapokus sa kanya, no? Wala tayong magagawa, mahal mo no, Virgo. So ikaw pa rin ang magde-decide niyan. But based dito sa natin, no? Ibig sabihin, kausapin ang sarili mo, napakawalan mo na tong ex na to, yung energy niya. Kapag pinalaya mo ng nakaraan, dun lamang magkakaroon din ng puwang sa bagong pag-ibig at magkakaroon ng kapayapaan, no? Para siguro na ngayon sana magkaroon ka ng enlightenment dito at makapag-decide at tanggalin na yung mga mancha ng nakaraan, no? And then kung makikita mo andito rin ang ating red mist na mensahe is ang connection ninyo, yung parang isang mahalagang aral din ito, karmic relationship din talaga ito. No? Kumbaga, letting go. Kumbaga, very turmoil din, very intense, no? Ang connection ninyo parang isang mahalagang aral din ng buhay. Kung bakit din sabihin natin na pinagtagpo kayo niyan para magkaroon kayo ng knowledge at magkaroon ka ng weapon dito sa paparating na new partner para hindi na maulit yan. No?
Sabihin din natin, dumating siya para turuan ka ng leksyon. Maaring twin flame mo ito na, kasi ang twin flame, mas hindi naman kayo magkatuluyan yan eh. No, ang twin flame. Kumbaga, dumating siya sa buhay mo para makita mo yung hindi mo nakikita sa sarili mo. Dumating siya para, sabihin natin, dahil kailangan ka din niya, para gusto din niya makita yung ano mo, kung ano ang hindi niya nakikita sa sarili niya. No, magbibigay lang siya ng lesson para sa'yo, para mag-grow ka, to your growth. Ganon din siya, nagkaano kayo para magkaroon siya ng lesson. No? Yan ang sa twin flame connection ninyo. Kumbaga, dito rin sabihin natin, dito rin yung dumating siya para rin turuan ka na ng leksyon, para mag-focus ka na sa sarili mo. Hindi na lang panay, hindi panay siya. Parang ganon. Ayan yung self-worth, tsaka yung boundaries, at hindi para maging pambanal na panghabang buhay. Mukhang nagtiis ka rito ng matagal kasi this is a karmic relationship, no? Matagal ka nang nagtitiis din dito, no? Baka winaglit mo na rin to siguro. Siguro papayag ka sa akin na hindi mo nabalikan din ito, no? And then, ang daily guidance mo, new partner, ito nakakakilig eh. No? May bagong pintong bubukas. Inanda ka ng kalawakan para sa isang mga angkop na matured at tamang partner na magbibigay sa iyo ng totoong halaga. No? Ayan. New partner, a chance meeting is no mistake at hindi daw mistake ito. Itong pagdating ng bagong tao, nakalaan talaga sa'yo. Baka ito ng soulmate mo o ito ng forever mo. Kasi it's divinely orchestrated eh. As a catalyst to set a wheel in motion for the petitions of your prayers. Baka rin, ito rin yung answered prayer din na siguro naghahanap ka rin na talaga na yung taong magmamahal sa'yo ng wagas na hindi kagaya ng ex mo, no? At yung iti-treasure ka, yung sasambahin ka rin. Ayan yung talagang makakatuwang mo sa hirap at ginhawa, no? Ayan. So, pay careful attention sa mga bago tao na darating sa buhay mo dahil galing daw yan. Kumbaga, galing daw yan sa universe. Galing daw yan na inayos. Catered para sa'yo yan. Para sa buhay mo. Nako, san ka pa? You will recognize them by your sense of familiarity. Soulmate ang darating sa'yo. Mare-recognize mo ang taong ito, parang feel mo na you have minamagnet kayong dalawa. Na parang tingin nyo matagal na kayong magkakilala. Parang may sense of familiarity kayong dalawa. Andyan yung parang you feel very safe pagkasama mo siya o pagkatabi mo siya, very calm. No? At saka parang tingin mo, very comfortable ka. No? At saka parang tingin mo, parang lagi kang safe. Baka maaari rin niya nasa paligid mo na, ha? Kaya daw mag-pay attention sa bagong tao na darating sa buhay mo. Oh my God, this is very beautiful. Pwede naman po ng like and hype sa inyong mga cellphone. No, support Happy Angel Reading po. Marami pong salamat sa ating mga subscribers, sa ating members po, no? Marami pong salamat. If you're interested po to join sa ating soul family, everyone is welcome. Pag nag-join po kayo, may libre pong 1 questions and then may live stream po tayo, may sarili kang emoji. No, maski sometimes malate ka, pag bumalik ka, pwede kang kunin uli yung pwede ka uling magtanong, no? Sometimes marami kang ginagawa, no? Nung tinawag kita, wala ka, no? You could still have your questions, no? Ayan. Yung iba kasi namimiss na nila yung turn nila, pero once na member ka, ayun. Hindi ko masabi kahit anong oras ka dumating, no? May incident kasing ganyan, no? So, one of incentive mo na yan. At saka meron din po kaming no, in-offer na nasa screen po, pre-recorded. Ito po yung monthly reading. 30 to 40 minutes video po. Andyan yung love life niyo sa September. Customized po para sa inyo. Or sasamahan ko po ng general reading. And then, meron din po kayong guidance dyan. Plus, yung advice ninyo.
Kung very heavy ang energy, I will give you energy healing po. Bibigyan ko po kayo ng tsaka prayer ninyo at affirmations, meron din kayo niyan, no? At tsaka yung sarili ninyong guidance po, no? Angel guidance din, plus guidance din sa sitwasyon ninyo. At syempre po, ang one free questions na talagang gusto nyong itanong, i-deep clarity po natin yan. Ayan, so naka-flash po sa board kung paano nyo ako makokontakt, no? Ayan, marami pong salamat and God bless you po. Ayan, Virgo. Thank you so much, Virgo. A new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change,